Sa isang maliit na baryo na napapalibutan ng luntiang kabundukan at malawak na palayan, may isang lalaking nagngangalang Samuel. Siya ay kilala bilang isang mabuting tao. Laging handang tumulong, mapagpatawad, at matibay sa kanyang pananampalataya. Sa kabila ng kanyang kasipagan, hindi naging madali ang kanyang buhay. Minsan, dumaan siya sa matinding pagsubok. Nalugi ang kanyang maliit na negosyo sa palengke. Nagkasakit ang kanyang asawa na si Miriam at halos wala nang natirang pagkain sa kanilang hapag. Ang dating masayang tahanan ay napuno ng katahimikan at pag-aalala. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi siya nawala ng pag-asa. Araw-araw nagdarasal siya ng taimtim, lumuluwa sa harapan ng Panginoon, humihingi ng lakas at patnubay. Isang gabi, habang siya ay nakaluhod sa panalanginan, may marahang kumatok sa kanilang pintuan. Nang pagbuksan niya ito, tumambad ang kanyang kapitbahay na si Mang Ruben. Matanda na, payat at halatang gutom. "Samuel, patawad kung naabala kita," mahina nitong sabi. "Wala na kaming makain, ngunit anong maibibigay mo? Malaking tulong na ito." Napatingin si Samuel sa kanilang maliit na kusina. Ang natira na lamang na pagkain ay isang pirasong tinapay at kaunting bigas. Sandali siya nag-aalinlangan. Paano nila kakainin bukas? Ngunit agad niyang inalala ang turo ng Panginoon tungkol sa pagbibigay. Pinilas niya ang tinapay, ibinigay ang kalahati kay Mang Ruben at inaabot ang natitirang bigas. "Ang Diyos ang bahala," anya, pilit na ngumiti. Habang papalayo si Mang Ruben, naramdaman ni Samuel ang kagaanan sa kanyang puso. Nang gabing iyon, natulog siyang may tiwala sa Panginoon kahit walang kasiguraduhan kung saan kukuha ng pagkain kinabukasan. Kinabukasan, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Isang matandang kaibigan mula sa isang bayan. Si Daniel ang kumatok sa kanilang bahay. "Samuel! Samuel, matagal na kitang hindi nakikita," masayang bati nito. "Napadaan ako rito at naisip kong dalhan ka ng kaunting tulong." Sa kanyang harapan, inilapag ni Daniel ang isang malaking supot ng pagkain. Tinapay, bigas, gulay at prutas, at isang sobre na may kaunting pera. Hindi napigilan ni Samuel ang maluha. Sa gitna ng kanyang kawalan, hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Sa panahong iyon, lalong lumalim ang pananampalataya ni Samuel. Naunawaan niyang ang pagiging isang tunay na Kristiyano ay hindi lamang tungkol sa pagsisimba o pagdarasal, kundi sa pamumuhay ng may pananampalataya, pagmamahal at kabutihan. Natutunan niyang ang tunay na biyaya ay hindi laging nakikita sa yaman ng material na bagay, kundi sa isang pusong handang magbigay at magtiwala sa Diyos. Mula noon, mas lalo siyang naging inspirasyon sa kanyang baryo, isang buhay na patotoo ng tunay na Kristiyanong pamumuhay. Ito ang aral mula sa Biblia. Huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong kakainin o iinumin. Tingnan ninyo ang mga ibon o himpapawid, hindi sila nagtatanim ni umani, subalit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Matatagpuan ito sa Mateo chapter 6 verse 26. Bigyan ninyo at kayo'y bibigyan din, isang mabuting takal, siksik at liglig at umaapaw ang biyaya ibibigay sa inyo. Lucas chapter 6 verse 38. Ako'y naging bata at ngayon matanda, gayunman hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan niya ang kanyang mga anak na nagpapalimos ng tinapay. Awit chapter 7 verse 25. Ang pananampalataya sa Diyos ay nagbibigay ng katiyakan na hindi niya tayo pababayaan, lalo na sa panahon ng pangangailangan. Ang pagtulong sa kapwa ay isang pagpapakita ng tunay na pagmamahal at tiwala sa Kanya.